Good morning mga kaibigan at mga kababayan at mga kapadyak. Ngayon ay araw ng linggo, June 5, 2026 at pauwi na tayo muli galing sa panggaping trabaho. So dito pa rin tayo dumaan sa Manila Memorial Park. Lagi na natin itong ginagawa. So araw ng linggo, pahinga sa trabaho at pagsamba ng mga kahalan sa Iglesia ni Cristo sa ating Panginoon. Tapos ba tayo mamaya? So, ikot muna tayo sa dito at na makapagpapaw. So napakaganda ngayong araw na to mga kaibigan at mga kapadyak, kahit na napakaraming mga nangyayari sa ating paligid, pero hindi natin alintana yung mga ganung pangyayari. Tuloy lang ang ating buhay at pamumuhay. Ang mahalaga ay sa nagdaang rally ng Iglesia ni Cristo ay naiparating natin sa ating gobyerno ang ating panawagan. Yung pong rally na yun ay rally sa katotohanan at sa katarungan. Ang Diyos nawa ang yung kalooban ng ating Panginoon Diyos nawa ang maghari. Nawa ay maghari ang katotohanan at katarungan. Ayun. So ayan, ikot-ikot lang tayo dito mga kaibigan sa Manila Memorial Park. So yun nga, hindi na nga tayo nakakapagpabike sa iba-ibang lugar dahil nga sa mga busy tayo sa trabaho. At ayan, nakapag-vlog tayo sa mga isyong panlipunan na napapanahon. Kaya yun, ginagamit natin yung ating social media account para kahit papano ay may parating sa ating mga kababayan yung mga tunay na nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa mga katiwalian sa ating gobyerno. Naging itong munting tinig na ito ay magsilbi nawang paalala na meron pa ring mga kababayan natin na naninindigan sa panig ng katwiran. Ayun. Ganda ito, ayan, sikat na yung haring araw. Ayan. Kahit sa ibang bansa naman din nais nila yung pagbabago sa ating pamahalaan. Kaya nga kahit nasa ibang bansa sila ay i-voice out nila na papanagutin yung mga nangurakot, yung mga kawatan sa kaba ng bayan ukol dun sa flood control project. Kita nyo naman nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada nung kasagsagan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kita nyo, napala ng ating presidente pati yung kanyang spokesperson na si Claire Castro. So hindi ba pinagmumura sila ng taong bayan? Ano sinisigaw? Na papanagutin, ibalik yung perang ninakaw nila sa taong bayan. Pero mo presidente ka ng bansa, tapos yung mga kababayan mo sa halip na matuwa dahil nga nandurong ka, kinainisan ka pinagtatabuyang ka. At ang masakit nga doon yun, sinisigawan sila at pinagmumukhang tanga, pinagmumura pa sila. Kaya itong si Claire Castro na tahol ng tahol pag nandito sa Pilipinas, ayun, tameme. Totoo naman yung sinasabi ng mga kababayan natin na sinungaling si Claire Castro. At ang masahol pa rito, sinabihan pa na pangit. Totoo naman pangit Pangit na yung itsura, pangit pa yung ugali. Pag pinagsama yun, wala nang maganda.
sa paningin niya. Ayan. Wala nang maganda sa paningin ng tao. So, yan, BBM. Kahit saan ka man pumuntang sulok ng bansa ng daigdig, merong mga kababayan natin, mga OFW, na hindi na pumapabor sa iyong pamumuno. Yan ang iniwan mong legasiya. Sa 4 na taon na pamumuno mo, wala namang napala ang mamamayan eh. Sa halip ninakawan mo pa sila. Ayun, kaya napakasama ng iyong ginagawa. So ayan mga kaibigan, sitwasyon ngayon dito sa Memorial. Marami nang nagja-jogging. At dahil linggo naman ay na natin patikusin sila at bugbog na sa taong bayan. Hindi naman sila aawa tayo, pero alam na ng taong bayan ang kanilang modus, ang kanilang pinagagagawa, maging yung mga ahensya ng gobyerno na sana ay tagapagpatupad ng batas ay naging manlalabag sa batas. Good morning, Ombudsman Boying Remulla. Oh, kamusta? Sana ay nakatulog ka ng mahimbing at hindi ka pinangungot. Alright. So ayan, ingat lang tayo sa ulit. Buti at di pa ganong marami yung tao. Kaya dire-diretso yung ating padyak at dire-diretso rin ang ating sasalita. Ayan. Panon mga kaibigan at mga kababayan. So ano man po ang inyong gagawin ngayong araw ng linggo, ay ingat po tayo palagi. Bago na ito, ngayon lang ako nadaan dito ah. Ang ganda pala rito eh. Napapaligiran tayo ng mga puno. Ayan. Ganda dito. So ang pagtutuunan naman nila ng pansin ngayon, ayan, yun nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan yung kanilang plano ngayon na pabagsakin itong si VP Sara. At ito nga ang next week sigurado na mag-serve na yung warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan. Kaya ayan, kabayanan natin yan mga kaibigan at mga kababayan. Alright. Nakakalungkot lang yung ating bansang Pilipinas mga kaibigan at mga kababayan. Ang daming problema na kinakaharap ng ating bansa, pero ang pinagtutuunan ng ating mga mambabatas ay ang paglilitis sa impeachment trial ni VP Sara. Saan ka nakakita nun mga kaibigan? Kaya hindi po umunlad ang ating bansa dahil sa mga pinunong tiwali at korap. Kaya magsilbing aral ito mga kaibigan at mga kababayan sa atin. Kilala na natin itong mga personalidad na ito, mga politiko na ito. Kaya mga kababayan ay magmatsyag tayo sa ating paligid.
Kaya sa mga tumutulig sa ginawang kaisaan ng Iglesia ni Cristo ng mga nakaraang araw, salamat sabi ko sa inyo lang. Mga mangmang kayo. Eh, yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw pagka kayo ay binabaha. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw kapag tumataas ang presyo ng bilihin. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw kapag napakataas ng bill nyo sa kuryente. Eh paano? Eh wala naman kasing ginawa ang ating gobyerno para kahit papano ay maibsan yung paghihirap ng mga kababayan natin eh. Tapos pagka nagrally ang Iglesia ni Cristo eh imbis na suportahan nyo eh nagagalit kayo. Ano ibig sabihin nun? Eh ilan lang naman kayong mga nagagalit sa Iglesia ni Cristo, pero karamihan ng ating mga kababayan ay sinusuportahan nila ang layunin at mabuting layunin ng Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa ng rally. Saan kayo nakakita? Ilang beses nang nagrarally ang Iglesia ni Cristo? Nakita niyo ba sa karahasan? Sumigaw ba kami na pababain si BBM sa kanyang pwesto? Wala namang ganun eh, di ba? Ang sinisigaw natin ay tawa ay papanagutin yung mga nangurakot sa ating gobyerno. Yun eh. Ang masakit kasi sa atin mga kaibigan at mga kababayan, itong presidente natin, ginagamit niya yung mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas katulad ng DOJ, NBI, lalo na tong ombudsman. Masyado nilang inabuso ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga kita nyo, si Senador Dante Marcoleta ay ginawa ng inventong kaso. Lander ika nga. Biruin mo yun. Para lang mapatahimik siya sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga sa flood control project na ang pondo ay ninakaw ng mga tiwaling pinuno ng ating gobyerno. Eh, kilala naman natin kung sino itong mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno na lumustay sa ating kabambayan. Eh, mapakulong man nila ni si Senador Dante Marcoleta, eh, hindi pa rin mananahimik ang taong bayan sa paghahanap ng katarungan at katotohanan. Kaya sa Ombudsman Boying Remulla, siguro panahon mo ngayon eh. Pero kailanman hindi ka mananatili dyan sa pwesto mo. Gagawa ng paraan ng Panginoon Diyos para pabagsakin ka dyan. At lahat ng mga pinagagagawa mo na pag-iimbento ng mga kaso ay babalik din sa iyo. Doble pa sa iniisip mo. Ikaw sana ang dapat tumulong kay Senador Dante Marcoleta para imbestigahan, tukuyin yung mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control project. Pero ang tinatrabaho mo, sabi mo nagtatrabaho ka dyan, ang tinatrabaho mo ay yung mga kritiko ng gobyerno. Iniisa-isa mo silang kasuhan para mapatahimik. At pangalawang layunin yan, eh siyempre mga senador, ang yung mga kinakasuhan. Pero itong si Joel Villanueva, dahil bumaliktad na, pumalig na sa kabilang panig kay Senador Queen Gatchalian, eh parang nakalimutan mo na yung sinabi mo na hinog na ang kaso ni Joel Villanueva. Eh doon pa lang halatang halata ka na hindi ka patas. Selective justice ka eh. Injustice, ika nga. Binabaluktot mo yung katarungan. Kaya wala na kaming aasahan sa iyo. Napakaganda ng sikat ng araw mga kaibigan at mga kababayan, tirig na rin. Kaya dito muna ako nag-stay para kahit paano ay maka-absorb tayo ng init na ito maganda sa kalusugan to eh. Kumbaga sa ito si Dr. Energy, Dr.
sun. Yan. Mahirap naman kasi yung puro babad ka lang sa aircon eh. Papaya ay hindi ka man lang nasisinagan ng araw. Kaya dito tayo muna. Papawis. Habang nagkwekwentuhan tayo tungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno. So ito yung kaganapan dito ngayon sa Manila Memorial Park. Marami na rin nagja-jogging pero dito sa kinalalagyan ko ay bihira lang yung pupunta kasi taas to eh. Medyo mataas na bahagi ito ng memorial. Doon sila sa palibot na yung paikot. Yung paikot dyan. Yung paikot dyan mga kaibigan at mga kababayan. Paikot dyan eh. Ayan. So, paano mga kababayan ay uwi na tayo. At nakapagpapawis na tayo kahit papaano dito sa Memorial Park. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking munting video. At kung nagustuhan nyo itong aking munting video, sa lahat ng mararating nito ay paki-follow lang po ako para ma-aware kayo sa mga susunod na video na aking mga ilalabas. Ito po ay may kinalaman sa mga isyong panlipunan na nangyayari sa ating bansa at lalo higit sa lahat yung pakikialam natin sa ating gobyerno na gawin nila ng tama at wasto ang kanilang pamumuno sa atin. So pauwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan. So dito pa rin tayo sa Memorial Hindi tayo nandoon sa Quezon City Memorial Circle. Wala pa tayo dun. So, ayan. So, sa mga gusto magpatayo ng apartment dito, ayan, marami pang pwesto. Sana makapagpatayo. Kita mo nga itong bahay na to. Bahay na talaga. Bahay lang ng patay, pero ang ganda. Ayan. So magandang umaga sa inyo lahat at maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi. Yan.